Nakapanayam ng GMA News ang isa sa mga sniper ng Philippine Marines sa Zamboanga City. Pero sa gitna ng panayam, umaling ang umuli ang mga putok ng baril. May 20 bihag pa umano na hawak yung mga natitirang rebelde roon. Balitang hatid ni June Veneracion. Ito ang pinsalang iniwan na labakan ng pwersa ng gobyerno at mga rebeldeng MNLF sa barangay Kasanyangan. Isang rebelde ang patay nang mapuruhan ng sniper ng Marines. Payat na ang katawan ng rebelde. Patunay umano nagipit na sa pagkain ng mga kalaban. 4 na ang napatay ng Marine sniper na ito sa bakbakan sa Zamboanga City. Sa gabi sila madalas makadali ng mga tumatakas na rebelde gamit ang kanilang night vision scope. Pero habang kapanayam namin ng sniper, kaya nagbago ang posisyon ng aming interview dahil may mga bintana sa paligid namin. Magtago daw tayo dahil ongoing ngayon yung sniper fire doon. Gaano kalayo ba itong pumuputok sila, sir? Almost 700 meters na yun. Actually, hindi tayo yung tinatarget initially. May mga Philippine Army Forces doon. Bali, dito lang yung direction, so naririnig natin yung parang nakatutok sa atin. Sa sniper, very crucial yung first hit, yung first shot, talagang hit mo. Kasi once na nag-miss ka, malalaman kung nasaan yung position mo. Pero sa lugar kung saan nagkukuta ang main group ng mga rebelde, harapan ang bakbakan sa distansyang 30 metro. 4 na puraw ang mga natitirang rebelde at natitiyak na militar na narito pa ang komando ng mga rebelde, si Javier Malik. Ang ating gradual constriction ay napakahigpit at ating kasundaluhan dyan ay pinaliligiran itong grupo ni Commander Malik. Sigurado po tayo na itong grupo na to ay hindi na makakalis. June Veneracion, GMA News.